Sa ilalim ng malaking glass dome, ang Transvaal Water Park ay nangangakong paraiso para sa pamilya at thrill seekers. Ngunit bigla na lang, ang tawanan ng mga bata at pagwisik ng mga naliligo ay napalitan ng sigaw ng bumagsak ang langit sa itaas nila. Paano naging ganito katakot-takot ang isang ordinaryong Sabado ng pamamasyal? Bakit agad bumagsak ang bagong tayong istruktura at sino ang responsabale sa mga nasawing buhay sa trahedya? Ang Transvaal Park na matatagpuan sa timog na distrito ng Yasenibo sa Moscow ay isang napakalaking gusali na may sukat na 217,000 square feet. Ang dome-shaped na bubong na gawa sa salamin ay obra ng arkitektura at sumisimbolo sa paglago ng negosyo sa post-Soviet Rusya. Aprikano ang tema ng parke na may maluluwag at pinainit na mga pool, kabilang ang wave pool at kaikot-ikot na ilog para sa tubig. Nasa loob nito ang isang 12 lane na bowling alley, mga sauna, gym, beauty salon, mga restaurant at mga bar. Kayang mag-accommodate ng atraksyon ng 2,000 bisita nang sabay at may kontrol sa temperatura. Sa matinding taglamig sa Rusya, pwedeng magpatan sa solarium ang mga bisita sa parke kahit umaabot ng 14 degrees Fahrenheit ang lamig sa labas. Ngunit matinding dagok agad ang naranasan ng complex kahit wala pang 2 taon mula pagbubukas nito. Noong Sabado, Pebrero 14, 2004 na may temperaturang 0 degrees Fahrenheit, mahigit 1,300 tiket ang naibenta habang naghahanap ng masisilungan ang mga lokal mula sa lamig ng taglamig. Hindi rin ito murang aktibidad dahil ang presyo ng tiket ay nasa paligid ng 900 at 40 rubes, mga $3 noon. Maraming aktibidad dito, may mga lumalangoy, birthday party ng bata sa pool at sayawan ng kabataan tuwing araw ng mga puso. Habang nag-enjoy ang mga bisita sa malamig na indoor complex, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog kasunod ng nakakabinging katahimikan. Parang malakas na pagguho ang pagbagsak na bumigay agad ang gitnang haligi ng suporta. Gawa halos sa salamin at konkreto, ang pagbagsak ay nagpakawala ng nakamamatay na pagbuhos ng matutulis na bubog at malalaking tipak ng konkreto sa humigit kumulang 350 kataong naliligo sa ibaba. Natapos ang pagbagsak sa loob lamang ng 30 hanggang 40 segundo. Naguunahang tumakbo palabas ang mga tao na naka-swimsuit para sa kaligtasan nila sa napakalamig na mas mababa sa 5 degrees Fahrenheit. Ang natira na lang sa dating marangyang bubong ay isang malaking butas na kasing laki ng isang football field. Mahigit 53,000 square feet ng istruktura sa itaas ang bumagsak. Inilibing ang isang playground, isang kiddie swimming pool at mga water slide. Marami ang muntik mamatay at tumakas sa nagyayelong lamig, ngunit marami rin ang hindi pinalad. Ang mga nabuhay na nagpanik ay desperadong sinusubukang maghukay palabas ng mga guho habang ang iba naman ay balisang tinatawag ang kanilang mga mahal sa buhay. Ilang segundo bago bumagsak, mabilis na nagmobilisa ang mga serbisyong pang-emergency makalipas ang ilang minuto. Mahigit 800 unang tumugon ang magmadaling isakay sa ambulansya ang mga dugo ang nakasuot ng bikini at swimming trunks sa stretcher. Ang mga medic ay hindi lang tumutugon sa mga pinsala mula sa pagbagsak, kundi pati sa mga sintomas ng labis na lamig para maiwasan ang frostbite sa mga nakaligtas. Kumritikal ang sitwasyon dahil sa biglang lamig. 2 oras matapos bumagsak ang bubong, inilikas ang gusali at dinala sa kalapit na ospital ang mga nasugatan. Patuloy ang paghahanap sa mga naipit habang nasa 5 degrees Fahrenheit ang temperatura sa labas. Gumamit ang mga rescuer ng heat gun at generator para magpasok ng mainit na hangin sa gusali at mapataas ang tsansa ng kaligtasan ng mga naipit. Dinala ang mga K9 unit upang tumulong sa paghahanap ng mga survivor. Buwang magdamag naghanap ang emergency personnel, paminsan-minsan ay humihiling ng katahimikan para makinig sa senyales ng buhay. Pagsapit ng madaling araw ng Linggo, walang narinig kaya itinigil ang paghahanap ng mga survivor kalaunan ng araw na iyon. Noong 3:00 na madaling araw, nailigtas ang huling tao mula sa guho ng buhay. 106 na tao ang nailigtas mula sa guho ng buhay habang mahigit 140 katao ang nasugatan. Maraming bangkay ang nakuha pero ang tunay na bilang ng namatay malalaman lang sa mga susunod na araw. Ano kaya ang sanhi ng malagim na pagbagsak ng gusaling halos 2 taon pa lang? Ayon sa ulat, ang pagbagsak ng bubong ay dulot ng pagsabog. Balisa pa ang lungsod mula sa nakamamatay na pagsabog sa subway ilang araw bago ang trahedya.
Naniniwala ang arkitektong si Nodar Cancelli na bumagsak ang bubong dahil sa panlabas na impluwensya gaya ng pambobomba, hindi dahil sa depektong disenyo. Ayon sa arkitekto, nakita niya sa surveillance footage ang ulap ng alikabok na sumabog mula sa gilid ng haligi bago bumagsak ang bubong. Ngunit hindi magugustuhan ng mga bagong may-ari ng aquatic park na Inteco ang mga pahayag na yon. Isa ito sa pinakamalalaking construction firm sa Moscow, pag-aari ni Jelena Baturina, bilyonaryang asawa ng alkalde. Ang entertainment complex ay naka-insure laban sa lahat ng aksidente, ngunit hindi sakop ng pulisya ang anumang insidente ng terorismo. Agad na lumayo ang mga opisyal sa mga ganitong pahayag, sinasabing walang ebidensya ng pagsabog ng bomba. Ang mga sumunod na investigasyon mula sa mga eksperto ay hindi rin nakakita ng anumang bakas ng pampasabog sa mga guho ng gusali. Dahil dito, nakatuwan ang mga otoridad ng Russia sa posibleng depekto sa disenyo ng gusali. 3 ahensya ng estado ang naatasang tukuyin ang sanhi ng pagguho at agad silang kumilos sa araw ng insidente. Sa pagsisimula ng investigasyon, iniisip ng mga otoridad na magsampa ng kasong pabayaang pagpatay na maaari magdulot ng hanggang 5 taong kulong. Samantala, kinondena ng ilang arkitektura eksperto ang alkalde ng Moscow na nagpagawa ng gusali dahil sa trahedya. Iniulat na inanunsyo ni Mayor Luskov noong 2002 ang planong magtayo ng water park sa Moscow kahit walang safety control para sa mga proyektong ito. Maraming inhinyero ang sinisi ang kulturang korupsyon sa lahat ng lokal na construction site. Noong panahong iyon, iniulat na ang economic boom ng panahon ay nadulot ng ilang mga gusaling minadaling itayo na hindi matibay ang estruktura. Sa susunod na 20 buwan, mahigit 200 espesyal na pagsusuri, kabilang ang forensic, eksplosibo at metallurgical, ang isinagawa para matukoy ang sanhi. Dinisenyo ang complex ng kumpanyang Ruso na Kiselev at Partners, pinamunuan ni Nodar Cancelli at itinayo ng kumpanyang Turkish na Koçak. Ang natatanging water park na may dome ay orihinal na dinisenyo gamit bakal o aluminyo na haligi. Sa huli, ginamit ang dome na gawa sa reinforced concrete dahil mas mura kaysa metal. Parehong may mahusay na reputasyon ang dalawang tagapagtayo. Bago bumagsak, sila ang responsabal sa ilan sa kilalang gusali sa Russia, kabilang ang tirahan ni Pangulong Putin sa Kremlin. Kailangan kumuha ng permiso sa maraming ahensya ng gobyerno para maitayo ang Transvaal Water Park. Sabi ng mga eksperto, ang proyektong ganito kalaki ay kailangan ng apruba mula sa hindi bababa sa 120 opisyal sa lahat ng lokal na antas. Sa kabila ng maraming pagsusuri, natapos ang 5 palapag na park sa loob ng 18 buwan. Ang mabilis na pagkatayo ng malaking pasilidad sa loob ng halos 2 taon ay nagdulot ng pag-aalala kung nasunod ang tamang proseso. Sinuri ng investigador ang iba't ibang teorya sa pagbagsak. Kasama rito ang pag-ipon ng nyebe, pagkakaiba ng temperatura sa loob at labas ng gusali, at pagtagas ng tubig sa mga konkretong suporta. Sinantabi ang teorya ng nyebe dahil nililinis araw-araw ng mga empleyado ng aquapark ang nyebe sa dome na bubong. Tubig. Ipinagtanggol ng pamunuan ng parke ang kalidad ng konstruksyon kahit may ulat ng mahinang gawa. Sabi ng tagapagsalita ng kumpanya, tumanggap sila ng dokumentong nagagarantiya ng integridad ng gusali sa loob ng 100 taon bago ang insidente. Sinabi rin ng mga kumpanyang nagtayo ng complex ng glass at konkretong dome ng Transvaal Park at mga suporta nito ay garantisadong magagamit ng 10 taon bago kailanganin ng pagkukumpuni. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, hindi ito ang nangyari. Iniulat ng empleyado ng Transvaal Park ang maraming bitak sa load-bearing na istruktura kaya lumitaw ang teorya na posibleng operational na pagkukulang ang sanhi ng pagbagsak. Ayon sa media ng Russia, pinayuhan ang mga may-ari ng parke na bawasan ang gasto sa pagpapatakbo ng complex. Para kumita, nagtrabaho si Cancelli sa dome structure ng Transvaal Park dahil sa siyentipikong interes at tumanggap lang ng $20,000 para dito. May mga naging problema dahil hindi mapatunayan ng independyente ang mga kalkulasyon para sa engineering ng Domed Complex dahil wala itong kaparehong proyekto na mapaghahambingan. Orihinal na binalak ng mga designer na suportahan ang bubong ng dome gamit ang mga aluminium na istruktura. Ngunit pinalitan ito ng mas mura at pinalakas na konkretong suporta habang ginagawa ang konstruksyon. Batay sa investigasyon, ang desisyong bagyo nito ay ginawa ng kumpanya ni Cancelli.
Pinaniniwalaang ang pagpalit ng mas murang konkreto sa planong aluminum ay nakaapekto sa tibay ng bubong at naging sanhi ng pagbagsak nito. Matapos ang malawakan 20 buwang investigasyon, si Kang Kelly at si Anatoly Voronin, ang pinuno ng ahensya ng Estado na pumirma sa mga plano ng gusali, ay napatunayang responsabale sa trahedya. Palaging itinangi ni Kang Kelly ang anumang kasalanan, ngunit natuklasan sa ulat na maling uri ng konkreto ang pinili ng arkitekto. Ayon sa ulat, pinili umano ni Kang Kelly ang ordinaryong konkreto imbes na mas matibay at pinalakas na konkreto. Malamang ginawa ito para maiwasan ang pagdisenyo muli ng istruktura, pero humina ang bubong sa matinding stress. Hindi rin matibay ang disenyo ng bilugang bubong kapag mahangin. Ang hugis nito ay nagdulot ng sobrang paggalaw na hindi kayang tiisin ng ordinaryong konkreto dahil hindi ginamitan ng reinforced concrete at hindi sinama sa kalkulasyon ang dagdag na stress mula sa hugis ng bubong. Isinugal ni Canceli ang integridad ng mahalagang load-bearing na istruktura. Ipinakita rin ng structural analysis na sobra sa kapasidad ng bubong na may 29% na mas mabigat kaysa sa limitasyon ng disenyo nito. Pagkatapos ilabas ang mga natuklasan, nilagdaan ng taga-usig ng Moscow ang sakdal noong Disyembre 2005 at inihanda na ang kaso laban kay Canceli sa korte. Si Canceli, na 68 taong gulang noon, ay pinapetisyon ng kanyang mga abogado sa mga taga-usig na tapusin ng investigasyong kriminal sa Transvaal Park dahil sa katandaan ng kanilang kliyente. Noong Mayo 2006 pumayag ang taga-usig na isarang investigasyon kay Canceli sa ilalim ng amnestiya ng parlamento. Ang kaso laban kay Voronin na pumirma sa mga plano ng gusali ay tuluyang ibinasura dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Ang balita ay naging isang dagok para sa mga kaibigan at pamilya ng 28 katao kabilang ang 8 bata na namatay sa trahedya. 14 na civil suit lamang ang isinampa ng mga biktima na humihingi ng kabayaran. Nakakalungkot, wala pang kalahati sa kanila ang nabigyan ng kabayaran. Pagkatapos ng trahedya sa Transvaal Park, nanatiling mailap ang hustisya para sa mga nawalan ng buhay. Kahit may natuklasang depekto at kapabayaan, nagpatuloy pa ring magtayo ng gusali sa Moscow skyline ang arkitektong responsabale. Ang kanyang pamana ay laging kontrobersyal hanggang sa pagpanaw niya noong 2015. Ngayon, isang mas malaking complex, ang Morion Water Park, ang nakatayo na sa lugar kung saan 28 katao ang nasawi dahil sa kapabayaan at korupsyon. Panurin ang susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang video, paka-like at magkomento para suportahan ang channel.